Makikita mo sa mga taon ko ng paglalakad sa mundong ito at pagmamasid sa mga tao at kanilang mga pamamaraan, napagtanto ko ang isang malalim na bagay. Ang katalinuhan ay hindi lang tungkol sa kung gaano karami ang alam mo. Ito ay tungkol sa kung paano ka mabuhay, kung paano mo tinatrato ang iba, at kung gaano kahusay ka matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Pero narito ang twist. May mga tiyak na palatandaan, 6 sila upang maging eksakto, na nagpapakita kapag ang isang tao ay sabihin na nating kulang sa karunungan. Ngayon, bago ka mag-roll ng mata o tumawa sa ideya ng listahang ito, hayaan mo akong ipaliwanag kung bakit ito mahalaga. Ang pagtukoy sa mga palatandaang ito ay hindi tungkol sa paghusga sa iba. Ito ay tungkol sa pagmumuni-muni, paglago at pag-iwas sa mga pagkakamali sa ating mga sariling buhay. Mahalaga rin ito sa pagtulong sa mga tao na maaring hindi nila alam na sila ay naiiwan na sa sarili nilang siklo ng kamangmangan. Kaya, samahan mo ako sa paglalakbay ng pagtuklas. Sama-sama, matutuklasan natin ang 6 na hindi matatawarang palatandaan ng isang mangmang. Bawat isa ay may dalang aral, kwento, at isang salamin upang magmuni-muni dahil ang landas patungo sa karunungan ay laging nagsisimula sa kamalayan. Handa ka na bang maglakbay sa daang ito kasama ko? Magsimula na tayo. Ang unang palatandaan, isang saradong isipan. Ang saradong isipan ay ang kuta ng kamangmangan itinayo ng brick sa brick gamit ang takot, kayabangan at katigasan ng ulo. Ang mga taong ganito ay hindi lang tumatanggi sa mga bagong ideya, kundi pati na rin hinaharangan ang kanilang sariling landas patungo sa paglago. Namumuhay sila sa isang matigas na kahon kung saan lahat ng bagay ay kailangang sumunod sa kanilang mga pamilyar na patakaran. At anumang kakaiba ay itinuturing na banta. Ang kanilang kumpiyansa ay kadalasang isang maskara, dahil ang tunay na kumpiyansa ay nagmumula sa kaalaman na hindi mo kayang malaman ang lahat. Kunin mo si Mark, halimbawa, isang manager ng departamento sa isang kumpanya kung saan ako nagtrabaho dati. Matigas ang ulo ni Mark na ang mga dating paraan ng pagtatrabaho ay ang pinakamainam, kahit pa malinaw na ang kanyang koponan ay nahuhuli na sa mga kakumpetensya. Nang magmungkahi ang isang batang empleyado na magpatupad ng modernong project management software upang mapabuti ang kahusayan, agad itong tinanggihan ni Mark, sinabing, "Ganito na namin ginagawa sa loob ng 10 taon at okay naman." Bilang resulta, habang ang ibang mga koponan sa kumpanya ay gumawa ng malalaking hakbang, ang koponan ni Mark ay nahirapan sa mga lipas na proseso at bumabang performance. Sa halip na kilalanin ang problema, isinisi ni Mark sa kanyang mga staff, sa merkado, at pati na rin sa swerte. Pero hindi kailanman tinanong ang sarili niyang matigas na pananaw. Ang saradong isipan ay hindi lang humahadlang sa bagong kaalaman. Pinapalala pa nito ang paglago ng mga tao sa paligid nito. Ang mga matatalinong tao, sa kabilang banda, ay hindi natatakot aminin na hindi nila alam ang lahat at palaging handang matuto. Ang Stoic na pilosopiya ay nagpapaalala sa atin na ang karunungan ay hindi tungkol sa palaging pagiging tama, kundi sa kakayahang mag-adapt at mag-improve. Kung mapansin mo ang tendensyang ito sa iyong sarili o sa isang tao sa trabaho, tandaan na ang pagtanggap sa inobasyon ay hindi lamang nagpapalago sa iyong sarili, kundi pati na rin sa paggawa ng mas produktibong kapaligiran sa trabaho. Maging matapang na sabihing, "Mali ako at gusto kong matuto." Tanging kapag ang mga pader ng katigasan ng ulo ay gumuho, doon lamang makakapagtanim ng tunay na karunungan. Ang pangalawang palatandaan, laging pagsisi.
Ang mga mangmang ay mga bihasa sa pag-iwas. Para sa kanila, wala nang ibang may kasalanan kundi ang iba. Isang nabigong proyekto. Masyadong mahirap ang merkado. Isang na-miss na promosyon. May kinikilingan ang boss. Ngunit sa kailaliman, alam natin na ang pagsisi ay isang kalasag. Isang paraan upang takasan ang pagharap sa katotohanan. Ngunit ang parehong kalasag na iyon ay nagiging isang bilangguan na humahadlang sa kanila mula sa tunay na paglago. Kunin mo si Lisa, halimbawa isang event organizer na nakatrabaho ko noon. Siya ang namamahala sa pagpaplano ng isang malaking conference. At nang mabigo ang kaganapan dahil sa mababang bilang ng mga dumalo, agad na isinisi ni Lisa ang marketing team dahil hindi nila ito na-promote ng maayos. Ngunit nang imbestigahan, napag-alaman na hindi ipinadala ni Lisa ang mga detalye ng kaganapan sa tamang oras na nagdulot ng pagkaantala sa buong marketing campaign. Kahit na patuloy pa rin siyang nagpo-point ng daliri, hindi tinatanggap ang kanyang sariling bahagi sa pagkabigo. Ano ang naging resulta? Nawalan siya ng tiwala mula sa kanyang mga katrabaho at sa huli ay nagbitiw si Lisa mula sa kanyang posisyon. Ang responsibilidad, bagaman mabigat, ay ang pintuan patungo sa paglago. Ang mga matatalinong tao ay tinatanggap ang kanilang mga pagkakamali, hindi dahil gusto nilang makritika, kundi dahil nauunawaan nila na ang katotohanan ay nagdadala ng mga pagkakataon upang mag-improve. Ang Stoic na filosofiya ay nagpapaalala sa atin na ang pagmaster ng buhay ay nagsisimula sa pagmaster ng responsibilidad. Kung napapansin mong napapabilang ka sa isang pattern ng pagsisi sa iba, huminto at itanong sa iyong sarili, nagawa ko ba ang lahat ng maaari kong gawin? Mayroon bang bagay na maaari kong gawin ng iba? Ang pagsisi ay hindi magbabago ng resulta. Ngunit ang pagtanggap ng responsibilidad ay magbabago sa iyo. Ang mga matatalinong tao ay hindi umaiwas sa kanilang mga pagkakamali. Sila ay natututo, lumalago at nagpapatuloy. At maaari mo ring gawin ito. Pumili ka ng landas ng katotohanan, pagpapabuti at kadakilaan. Ang pangatlong palatandaan, kayabangan kaysa sa kababaang loob. Naranasan mo na bang makatagpo ng isang tao na laging nagtatangkang patunayan na siya ang pinakamatalinong tao sa silid? Ito ay isang malinaw na palatandaan ng isang mangmang, ang kayabangan. Ang kayabangan ay hindi lang isang maskara para sa insecurities. Isa ito sa pinakamalaking hadlang sa paglago at karunungan. Ang mga tunay na matatalinong tao ay marunong makinig ng higit pa kaysa magsalita dahil nauunawaan nila na ang pagkatuto ay isang panghabang buhay na proseso. Kunin mo si Michael, isang manager sa isang malaking korporasyon, halimbawa. Sa bawat meeting, siya ang namamayani sa mga usapan, inaabala ang mga kasamahan, at minsan ay minamata pa ang kanilang mga ideya. Nang humarap ang kumpanya sa isang nabigong proyekto, isinisi ni Michael sa kanyang team na hindi nila naintindihan ang kanyang brilyanteng ideya. Ngunit sa totoo lang, ang kayabangan at ang pagtanggi niyang makinig ang siyang nagpatumba sa buong proyekto. Nang hilingin ng kanyang boss na magmuni-muni, hindi makapagbigay si Michael ng kahit isang valid na dahilan dahil ang kanyang kayabangan ay nagtago sa kanya ng lahat ng pagkakataon para sa pagpapabuti. Ang kababaang loob sa kabilang banda ay hindi tungkol sa pagpapakababa ng iyong sarili, kundi sa hindi pagiging makasarili. Binibigyan ito ng prioridad ang pagkatuto at pagtutulungan kaysa sa pagpapakita ng pagiging tama. Ang Stoic na filosofiya ay nagpapaalala sa atin na ang karunungan ay dumating lamang kapag binuksan natin ang ating sarili sa mga bagong pananaw, kapag matapang tayong magsabi ng, "Mali ako."
at handang matuto mula sa ating mga pagkakamali. Kung madalas mong makita ang iyong sarili sa bitag ng kayabangan, huminto at itanong, naghahanap ba ako ng pagkilala o tunay ba akong nagnanais na lumago? Ang karunungan ay hindi nakasalalay sa pagpapaliit sa ibang tao. Ito ay nasa pagtulong sa kanila upang maramdaman nilang sila ay may lakas. Ang mga tunay na matatalinong tao ay pinapayagan ang kababaang loob na maggabay sa kanila. Dahil alam nila na ang tunay na talino ay lumalabas kapag ang ingay ng kayabangan ay humina. At ikaw, maaari mong piliing maging matalino. Ang pang-apat na palatandaan, kakulangan sa empatiya. Ang kakulangan sa empatiya ay isa sa pinakamalinaw na indikasyon ng kamangmangan. Ipinapakita nito ang kawalan ng kakayahang ilagay ang sarili sa kalagayan ng iba, intindihin ang kanilang nararamdaman, o maunawaan ang kanilang pinagdadaanan. Kapag walang empatiya, ang mga tao ay nabubuhay ng mag-isa, hiwalay sa mga makulay na relasyon, at madalas ay nakakapanakit ng iba nang hindi nila namamalayan. Ang ganitong kakulangan ay hindi lang nakakasira sa mga relasyon. Pinapalitaw din nito ang kawalan ng lalim ng isang tao. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa isang katrabaho kong si Paul. Si Paul ay may ugali ng laging reklamo tungkol sa mga pagkaantala ng proyekto nang hindi inaalam ang mga dahilan sa likod nito. Minsan nang hindi makapagpasa sa oras si Susan, isang katrabaho ko dahil ang anak niya ay malubhang may sakit, pinuna siya ni Paul sa harap ng buong team. Wala siyang pakialam sa kalagayan ni Susan. Ang tanging mahalaga lang sa kanya ay ang resulta na inaasahan niya. Isang taon pagkatapos, nang si Paul naman ang nakaranas ng katulad na sitwasyon, nagmumuni-muni habang inaalagaan ang may sakit niyang ina. Sa wakas ay naisip niya kung paano ang mga pabirong puna niya ay nakasakit sa iba. Ang kakulangan sa empatiya ay hindi lang nagpapakita ng malamig na ugali sa isang tao. Ito ay nagiging bulag sa mga oportunidad para matuto at magbago sa pamamagitan ng mga relasyon. Ang Stoic na pilosopiya ay nagtuturo sa atin na ang tunay na karunungan ay hindi nanggagaling sa kaalaman sa lahat ng bagay, kundi sa pagbuo ng koneksyon sa iba sa isang malalim at makulay na antas. Ang mga taong walang empatiya ay hindi lang nabibigo sa pagpapayaman ng kanilang espiritual na buhay. Nasisira nila ang kanilang mga relasyon at nagiiwan ng impresyon ng pagiging insensitive. Tandaan, ang empatiya ay hindi kahinaan. Ito ay isang tulay patungo sa karunungan at pagkatao. Kapag tumigil ka at tunay na nakinig sa iba, hindi mo lang sila matutulungan, kundi matututo ka rin ng mga mahahalagang aral para sa iyong sarili. Ang isang pusong may empatiya ay nagpapayaman ng iyong mundo at nagiging daan upang mag-navigate sa mga komplikasyon ng buhay ng may grasya at pag-uunawa. Kung minsan ay napapansin mong kulang ka sa empatiya, magsimula sa pakikinig ng walang paghuhusga. Ito ang unang hakbang patungo sa pagbubukas ng iyong puso at isipan na magbibigay gabay sa iyo patungo sa tunay na karunungan. Ang panglimang palatandaan, ang takot sa pagbabago. Ang comfort zone ay pakiramdam na komportable, ngunit ito rin ay isang bilangguan. Ang mga taong natatakot sa pagbabago ay kumakapit sa mga lumang gawi, kahit na matagal nang hindi na ito kapaki-pakinabang. Parang mga bata na natatakot sa dilim, nagdadalawang isip na humakbang sa labas ng pamilyar. Ngunit mga kaibigan, ang buhay ay isang ilog. Ito ay dumadaloy, yumuyuko, at patuloy na nagbabago. Ang mga matatalino ay natututo makisabay at magpatuloy sa agos, habang ang mga mangmang ay sinusubukang hawakan ang tubig sa kanilang mga kamay, tanging para makita itong dumulas
sa kanilang mga daliri. Halimbawa si Michael, isang lalaki na ginugol ang buong buhay sa isang maliit na komunidad. Kilala niya ang bawat kanto, bawat mukha sa kanyang paligid. Nang hikayatin siya ng kanyang mga anak na lumipat sa isang bagong lugar para sa mas magagandang oportunidad, tumanggi si Michael. Kilalang kilala ko ang mga tao dito. Bakit pa ako lilipat? Sabi niya. Ngunit nang magsimula ng magbago ang komunidad, nawala ang mga matagal ng kaibigan, nagsara ang mga paboritong tindahan, napagtanto ni Michael na kahit na tinutulan niya ang pagbabago, ang mundo sa paligid niya ay patuloy na umuusad. Sa huli, nagdesisyon siyang lumipat malapit sa kanyang mga anak. At doon lamang niya natuklasan na hindi lamang siya nagkaroon ng komportableng buhay, kundi nagbukas din sa kanya ang mga oportunidad na hindi niya akalain. Ang takot sa pagbabago ay hindi lang nagpipigil sa atin na manatili sa safe zone. Pinipigilan din tayo nitong tuklasin ang mas malalaking posibilidad. Ang Stoic na filosofiya ay nagtuturo sa atin na ang pagbabago ay hindi maiiwasan at tanging sa pagtanggap nito ng may bukas na puso tayo, tunay na mabubuhay ng ganap. Kung nararamdaman mong iniiwasan mo ang pagbabago, itanong mo sa iyong sarili, ano ang pinakamasama na maaaring mangyari at ano ang pinakamaganda? Ang buhay ay hindi tumitigil. At kung hindi mo matutunan makisabay sa agos, maiiwan ka. Tandaan, ang pagbabago ay isang hakbang patungo sa paglago. Habang ang pagtutol dito ay magpapabigat lang at magpapa-stagnate sa atin sa takot. Ang pang-anim na palatandaan, ang mas maraming pagsasalita kaysa pakikinig. Nakakita ka na ba ng isang kasamahan sa pamilya na palaging nagsasabing alam nila ang lahat? Sila ang namamayani sa bawat usapan, laging nakikialam at bihirang maglaan ng oras upang talagang makinig. Ito ay isang malinaw na palatandaan ng isang taong mas maraming nagsasalita kaysa nakikinig, isang tanda ng kamangmangan. Mahal nila ang tunog ng kanilang sariling boses at madalas nilang ipinagwawalang bahala ang pananaw ng iba na hindi lamang nagdudulot ng tensyon kundi sumisira din sa mga relasyon, lalo na sa loob ng pamilya. Hayaan mong ibahagi ko ang kwento ni John, isang ama na nakilala ko. Bawat gabi sa hapunan, si John ang nangingibabaw sa usapan. Sinusubukan ng kanyang mga anak na ibahagi ang kanilang mga karanasan sa paaralan, ngunit laging pinapatagilid ni John ang mga kwento nila upang magkwento ng sarili niyang mga karanasan. Nang magmungkahi ang kanyang asawa ng mga pagbabago upang mapabuti ang kalagayan ng kanilang pinansyal, agad na itinakwil ni John ang mga ideya ng kanyang asawa na sinasabing ang kanyang paraan lamang ang tama. Ang malungkot na bahagi ay hindi napansin ni John kung gaano kalaki ang epekto ng kanyang ugali sa pakiramdam ng kanyang pamilya, ang hindi nila maramdaman na pinapahalagahan at naririnig. Ang kakulangan sa pakikinig ni John ay nagdulot ng pader sa kanilang relasyon, na nag-iwan sa bawat isa ng pakiramdam na sila'y binabalewala at hindi nire-respeto. Ang pakikinig ay hindi passive. It's an active skill na nangangailangan ng tunay na atensyon at respeto para sa iba. Itinuturo ng Stoic na filosofiya na ang pakikinig ay ang landas patungo sa pagkatuto at paglago. Sa katahimikan, natututo tayo ng malalim na pag-unawa at karunungan. Samantalang ang pagsasalita ng walang pakikinig ay parang pagtatanim ng mga binhi sa tuyong lupa. Wala itong tutubong bunga. Kung nakita mo ang sarili mo sa kwento ni John, ito na ang tamang panahon upang magbago. Sa susunod na ibabahagi ng iyong anak ang kanilang karanasan o magbibigay ng opinyon ang iyong asawa, huminto at talagang makinig. Huwag lamang maghintay ng iyong pagkakataon upang magsalita. Subukang unawain. Sa paggawa nito,
Hindi lamang mapapalakas mo ang iyong mga relasyon, kundi lilikha ka ng isang tahanang puno ng pagmamahal at paggalang sa isa't isa. Tandaan, ang matalino ay nakikinig. Ang mangmang ay laging nagsasalita. Ngayon napagdaanan natin ang 6 na palatandaan ng isang mangmang, ngunit bago ka mag-click at magtaka. Ako ba'y mangmang? Sandali lang. Ang totoo, tayong lahat, sa ilang pagkakataon, ay nakaranas ng isa o higit pang mga palatandaang ito. Maaring naging mayabang tayo, masyadong kumapit sa ating comfort zones, o, aminin na natin, masyadong nagsalita ng hindi talagang nakikinig. Narito ang pangunahing aral. Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay hindi tungkol sa pamumuna sa sarili. Ito ay tungkol sa pagpapabuti. Itinuturo ng Stoic na filosofiya na ang karunungan ay hindi nagmumula sa laging pagiging tama, kundi sa patuloy na pagkatuto, pagtanggap ng ating mga pagkakamali at pagiging handang magbago. Ang bawat kamangmangan ay isang gintong oportunidad upang maging mas matalino. Kaya kung napansin mong may kaugnayan ka sa alinman sa mga palatandaang ito, ituring ito bilang isang paanyaya upang mag-evolve. Lumabas sa iyong comfort zone. Makinig ng mas marami. Magbi-blame ng mas kaunti. Yakapin ang pagbabago. Ang paglalakbay na ito ay hindi para sa perpekto. Ito ay para sa matapang. Ang mga handang tignan ng kanilang sarili at sabihing, kaya kong magbago. Tandaan ang kamangmangan ay pansamantala, ngunit ang karunungan ay isang panghabang buhay na paglalakbay. At sa paglalakbay na iyon, hindi ka nag-iisa. Patuloy na mag-grow, mag-reflect. At kung nakarelate ka sa mensaheng ito, huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe para patuloy tayong mag-explore ng makulay at makatutulong na mga aral. Maraming salamat sa panonood.